for today's vlog, samahan nyo na naman kami mga sis brad. At ikukwento ko naman sa inyo ang story of my life part 2. At bago ko nga ikwento sa inyo mga sis brad, samahan nyo muna ako at ipapakita ko sa inyo ang aming ulam for today's video. Ginisang opo pala yan mga sis brad, na hinaluan ko pala siya ng karne. At tapos nagluto rin pala ako dito ng sotanghon. At bago pala ang story of my life, pabatiin ko muna pala ang lahat ng mga kapwa ko, mama, nanay, mami, ng happy Mother's Day sa ating lahat po ng mga nanay in the whole world. Ngayong hapon na lang pala talaga ako nakapagbati ng happy Mother's Day sa ating lahat ng mga nanay dahil wala talagang kuryente dito sa amin, mabuong maghapon. Alas 4 ng madaling araw lang pala, wala na kaming kuryente dito sa amin, tapos bumalik siya ngayong alas 5 na ng hapon. Kaya maghapon talaga walang batian ng happy Mother's Day dito sa amin, wala talagang kuryente at wala ring internet talaga mga sis brad, patay rin talaga ang internet. Kaya napakalungkot ang maghapon namin dito sa aming lugar. Ngayon na talaga ako nakapag-upload ang ating mga video. At yun na nga mga sis brad, simulan na pala natin ang pagkwento ng aking story of my life part 2. At yun nga mga sis brad, ang sabi ko sa inyo na may una pala akong asawa at yun nga dalawa yung anak namin at kasal po pala kami noon mga sis brad. Nakakilala pala kami noon mga sis brad ay sa Parañaque dyan sa Manila. Matagal din pala ako nagtrabaho dyan sa Parañaque noon mga sis brad. 21 years old lang pala ako noon mga sis brad nung nag-asawa ako. At ang gap pala namin nung asawa ko na yun mga sis brad ay 13 years. Oo, mas matanda pala siya sa akin ng 13 years. At yun nga mga sis brad, sa buhay talaga mag-asawa, hindi talaga natin maiwasan yung magkaroon ng aso't pusa, di ba? At dahil siguro ay bata pa ako noon, hindi pa matured yung aking pag-iisip, talaga hindi talaga kami magkasundo ng dalawa. At hanggang sa naghahantong talaga sa hiwalayan. Dahil humantong talaga mga sis brad na sinasaktan niyan talaga kaya ako. Nag-decide ako mga sis brad na hiwalayan talaga siya at maghanap talaga ako ng trabaho. At yun na nga, nag-process pala ako ng aking passport at pumunta pala ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. At yung anak namin ay iniwan ko sa kanya. Wala namang ibang magbabantay dahil yung nanay ko ay nasa abroad din, nasa Saudi Arabia. Pero nalaman ni nanay na nag-a-apply ako ng trabaho at gusto ko rin mag-abroad. Nagsabi siya sa akin na huwag daw ako pumunta sa iba, doon lang daw ako sa kanya pumunta sa Saudi. At pumayag na rin ako mga sis brad na doon nga ako pupunta kay nanay para makasama ko naman siya dahil sa totoo lang talaga mga sis brad, maliliit pa kasi kami, nag-abroad na si nanay kaya hindi talaga namin nakapiling siya. Kaya nung nagsabi si nanay na doon ako pupunta sa kanya, tuwang-tuwa naman ako dahil makakasama ko na talaga si nanay. Dahil siyempre hindi naman ganun kadali talaga mga sis brad na pumunta doon sa Saudi, marami pang proseso, kaya ang ginawa ni nanay, binilhan niya talaga ako ng visa. Kaya nung sinabi ni nanay na bibilhan niya ako ng visa mga sis brad, ako tuwang-tuwa talaga ako noon mga sis brad. Siyempre makapiling ko talaga si nanay dahil nasa totoo lang talaga, sabik talaga ako mga sis brad sa isang ina dati. Lumaki nga kami na wala talaga si nanay noon. Lumaki pala kami na ang kasama namin hanggang sa paglaki ay ang lola at ang lolo namin, yung parents nga ni nanay. At mga ilang buwan din pala ang tambay ko dyan sa Maynila noon mga sis brad bago ako nakapunta ng Saudi. Dahil sa sinabi ko nga hindi talaga basta-basta bago makapunta doon ng Saudi, lalo na noon ay talagang sobrang stricto talaga ang Saudi noon. At hindi rin basta-basta makabili ng visa talaga doon mga sis brad kung wala ka talagang kakilala or ka-close friend talaga na Saudi, ay hindi ka talaga makakabili ng visa. Swerte lang talaga si nanay dati dahil mayroon siya katrabaho sa hospital na isang Saudi na nagbibinta talaga siya ng visa para sa mga freelancer. Bali nagtatrabaho pala si nanay mga sis brad doon sa hospital, sa King Faisal Hospital dati doon sa Saudi. Totoo lang talaga mga sis brad, isang barangay talaga kami doon sa Saudi dati dahil marami talaga si nanay na pinapunta doon sa Saudi. Mga ilang pinsan ko rin nga ang napapasok ni nanay dyan sa hospital dati at pati hanggang ngayon talaga mga sis brad, nandyan sila hanggang ngayon mga pinsan ko at saka yung mga kapatid ko. Mga sis brad, bitilin ko muna kayo ng aking kwento. Hanggang sa muli mga sis brad, maraming salamat sa inyong panonood. God bless and I love you all. Happy Mother's Day.